Hello po sa ating lahat. Interesting topic ito, no? So, pakinggan natin. Then pagkatapos yan, magbigay tayo ng kaunting insight ukol sa issue na ito, no? So, ito yung tungkol kay Senator Padilla sa kanyang mga line of questioning. Very trigger lang tayo, ano? So, hindi naman natin siya parang ibinababa yung kanyang honor bilang isang senator. But then, sa tingin ko talaga, yung line of questioning niya ay hindi pang diplomatic, hindi pang yung nasa katungkulan, para bang pangkwan lang, pang kalye. Okay? So, so pakinggan natin. Nagpapaliwanag kasi si Attorney Inso. Okay. So, okay, so yan yung bahagi ng Senate hearing ukol dito sa West Philippine Sea. Talagang maliwanag talaga na malayo sa topic itong si Senator Padilla. I-accept natin na talagang kulang pa yung kanyang kaalaman ukol sa mga bagay na ganito. Okay. Bali, simple lang yung sa tingin ko, ganito lang, ano? But then, unang-una, talagang ordinaryong tao lang tayo. Hindi naman tayo abogado, hindi tayo expert. But then, base sa nababasa natin, ganito ang ating tingin, ano? Ang Coast Guard ng iba't ibang bansa ay hindi lahat civilian. Okay, so mostly civilian, just like the Philippines, civilian agency dahil ito ay under sa DOTR, so Department of Transportation. Pagkatapos sa US din, hindi rin under the US Armed Forces, parang Home Security Agency. O kaya yung yung parang Home Defense Force, ano? Aywan ko kung ganun yan. Pero ganun yan. Ang natatandaan ko during yung napanood natin yung Rambo 1, di ba? Nung nag-amok si Rambo, yung tinawag yung mga parang home defense nila, so sila ang parang responsible para mahuli itong si Rambo. Parang ganon, ano. Although, siyempre, meron silang mga armas sa militar. Okay? So, yun ang pagkakaintindi ko, no? So, ulitin natin yung sinabi natin.
Coast Guard, hindi lahat ay military. Ay hindi lahat ay civilian kasi mostly civilian just like in the Philippines. But then sa ibang pero sa kaso ng China, ito ay military. Why? Kasi parang ito ay under Chinese Military Commission. At saka kahit na wala ang mga yan, talagang maliwanag naman na kung ano ang utos ng Chinese Armed Forces, yun ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Okay? Pati hindi lang yung Chinese Coast Guard, pati rin uh, yung mga ano, yung fishing boat ng mga Chinese. Then karamihan din dito ay mga militiaman, ano? So parang militia, so part ng defense force ng China. So therefore they are under uh, Chinese military forces. So ganun yan, ano? Pero talagang matigas ang ulo nitong si Senator uh, Padilla. Parang hindi niya naisip na yung mga kausap niya, yan yung mga expert sa mga bagay na ganito. Dito na sila tumanda. Just like sa amin, sa DepEd, retired na ako. Doon na rin ako tumanda. Nag-inter tayo, is a young man. Pagkatapos mag-retire ka, medyo matanda ka na. So talagang doon na nahubog yung buhay mo. The same true with itong mga experts sa ano sa mga matters na ito, ano, si I think Rear Admiral Abu, pagkatapos yung Tarhila, Admiral Tarhila. Na expert ang mga yan. Okay? Malayo sa yung line of questioning ni Senator Padilla, hindi naman natin siya ibinababa dahil siya ay senator. Talagang iba natin parang pang grade 1 or ano. Okay. Ito yung basic thing. The bottom line, ano? Okay. Napansin niya yung eroplano ng na hindi naman na fighter plane yon. Kundi yan yung nagmo-monitor sa mga nangyayari. Napapansin niya yon, pero hindi niya napapansin yung mga Chinese doon sa Seoul na yon, ano? Okay. Very simple yung issue diyan. Ang mga Chinese Coast Guard kasama yung mga militia nila ay nasa Philippine territory sila. They are within our EEZ o Exclusive Economic Zone. Ngayon, dahil yan ay parte ng EEZ ng Pilipinas, we have all the right na mag-travel dyan, na kumuha ng whatever marine resources. Mayroon tayong karapatan na magbigay ng permission sa mga, let's say, barko, mga eroplano na pupunta dyan for some specific purpose. Okay. So, very simple. Ang pag-aari ng Pilipinas ay kinukuha ng China. So, we have to fight, ano? Dapat natin pigilan sila. Okay? Ngunit, maliwanag naman na itong si Senator Padilla ay mas pro-China pa kisa
pro o kaya pro yung Philippine Coast Guard. Maliwanag talaga na mas pinapanigan niya kan yung Chinese Coast Guard. Ngayon, sinabi niya na madali lang yan. In fact, nga nakapag-deliver daw sila noon ng mga supplies. Then, ang challenge ko sa kanya, next sa resupply mission, isasama siya para makita niya yung talagang nangyayari. Okay, so ganun yan, ano? Okay. Ang may bibigay natin advice para bang sa mga delicate na matters, kung hindi tayo expert, huwag tayong basta-basta mag-insist ng anumang ideas. Okay? Yan ang talagang napakamali. Yung mga tanong, yung mga idea, nitong si Senator Padilla. Madali naman i-trace kung bakit ganito yung kanilang mga sinasabi. Una, taon siya ni ex-President Duterte. At si ex-President Duterte naman, talagang maka-China yan, talagang maliwanag sa sikat ng araw. Maliwanag na pro China yan, Ngunit sa mga nangyayari, talagang sinasakop na tayo. For me, talagang protektahan natin ang ating teritoryo. Kung it takes na mabasag yung friendship ng Pilipinas at China na nagsimula sa panahon ni Duterte, then so be it. Okay. At tulad nga ng sinasabi natin, bagamat senior citizen na tayo, mayroon tayong mga high blood, diabetic, at iba pang mga sakit ng katawan, I am still ready para sa bansa. Sana challenge ko din yan sa mga katulad kong retired na sa gobyerno. Okay? So, salamat sa pakikinig. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Suportahan sana ninyo ako. Okay? Maraming salamat.